Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa akdang ng Minsang Naligaw si Adrian. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa akdang ng Minsang Naligaw si Adrian. Partikular na sa mga tauhan sa akdang ng Minsang Naligaw si Adrian. Ang unang tauhan ay si Adrian, bunso sa tatlong mga anak ng mag-asawang may kaya sa buhay. Siya ay nagtapos ng kursong doktor at nakapagtrabaho sa malaking ospital. Katlong katangian, bahay, ospital ang laging takbo ng buhay ni Adrian. Ikaapat, isang maalagain na anak si Adrian. Sumunod, marunong tumanaw ng utang na loob, mapagmahal sa mga magulang. At panghuli, minsang naligaw ngunit nagising at nagbago. Ang sumunod na tauhan sa akdang ng Minsang Naligaw si Adrian ay ang ama ni Adrian. Ito ay ilalarawan bilang may sakit at siya ang balak iligaw ni Adrian sa kagubatan. Ang ikatlong tauhan sa akdang ng Minsang Naligaw si Adrian ay ang mga kapatid ni Adrian. Sila ay mailalarawan bilang parehong tapos ng kursong abogasya at matapos pumasa at naging ganap na abogado ay nag-asawa. Iniwan ng parehas na kapatid ni Adrian ang pamilya at nag-ibang bansa. Masasabing tumalikod sa responsibilidad sa mga magulang. Ang ikaapat na tauhan sa akdang ng Minsang Naligaw si Adrian ay ang ina ni Adrian. Siya ay matapos ang 2 taon mula ng pagiging isang ganap na doktor ni Adrian. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga nakatalang impormasyon na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Mga tauhan sa akdang ng Minsang Naligaw si Adrian. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!